Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's Paktay Ka, Cheese Escudero. Ayon po sa isang election law expert, ayon po kay Makalintal, pinagbabawalan po ang campaign donations from government contractors. Patay ka. Cheese Escudero. Eto, bago natin pag-isapan itong sinabi ng Makalintal, gusto ko munang marinig ninyo mula sa bibig ni Cheese Escudero na siya po ay tumanggap ng campaign donations galing po sa isang government contractor na sinasabi ni Makalintal na bawal po yan. Hindi po yan pinapayagan. Pero ito po ay nangyari kay Cheese Escudero. Ito mga kababayan mismo sa bibig niya nang galing. Pakinggan po ninyo na siya po ay tumanggap ng milyones galing po sa kaibigan niyang kontraktor na taga Sorsogon mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Okay na, huy. So sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be campaign contributor nyo nga raw. So pa-explain lang po, masama ba to o walang mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing kino-question. Okay, so sabi mismo ni Cheese Escudero, wala namang illegal doon. Nag-donate lang kasi kaibigan ko. Pero mga kababayan, the fact na ito ay merong kontrata sa gobyerno at ito ay bawal ayon kay Makalintal, so merong illegal. Pero sabi ni Cheese Escudero, wala daw illegal. Ha? Question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon. Hindi mapakali si Cheese Escudero. Pag anong-ganon sa upuan si Cheese Escudero. Hindi mapakali mga kababayan no? Talagang parang merong mali Ay nung niwala ako dito sa Senado, ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, sir, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Wow. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, kung kontrata na sir, tinulungan nyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. So, wala ako dito nun. Bibigyan namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, wala na. Hindi ko alam. Hindi naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Okay, so yan mga kababayan todo iwas talaga si Cheese Escudero. Okay, so malinaw na malinaw, inamin niya na siya ay nakatanggap ng 30 million pesos bilang tulong sa kanyang kampanya nang tumakbo siya bilang senador. At ito po ay galing sa kaibigan niyang kontraktor na base po sa Sorsogon. So kung matagal niya nilang kaibigan. At ito pala mga kababayan ay bawal. Okay, ayon po kay Makalintal, isa pong expert na election lawyer, bawal po talaga ang tumanggap ng campaign donations from government contractors.
Eto mga kababayan, basahin natin ha. Okay. Ayon po kay veteran election lawyer Romulo Macalintal, inulit niya, paulit-ulit, na ang soliciting or receiving campaign donations from any entity or individual with government supply or service contracts is prohibited. Okay lang kung yun ay private contractor. Okay lang kung yun ay private person, private personality at hindi connected sa anumang kontrata sa gobyerno. Pero kapag ang tumulong sa'yo ay meron pong kontrata sa gobyerno, nagsusupply sa gobyerno, nagsusupply ng services o kahit anong serbisyo sa gobyerno, yan po ay ipinagbabawal. Saan ba nakasulat yan? Ay, ito. Saan ba nakasulat? Ayan o. Ayon daw po sa Commission on Elections, COMELEC Resolution number 10772 for the 2022 elections and Resolution number 11109 for the 2025 elections, which provide that donations from domestic corporations to any political party or candidate is considered reasonable if it does not exceed 5% of the corporation's taxable income on the taxable year immediately preceding elections. Ito pa. Ayan The same resolutions both provided the general rule that no person shall solicit or receive directly or indirectly contribution for partisan political activity from any entity or person who holds contracts to supply the government with goods or services or to perform construction and other works. Ito pong kaibigan ni Chis Escudero na kontraktor po ay meron pong kontrata sa gobyerno na ang ginagawa construction services. Meron po silang mga flood control projects. At ito nga pong kaibigan ni Senator Chis Escudero ay kasama dun sa 15 na nakakuha ng pinakamalalaki bilyones na kontrata from 2022 hanggang sa ngayon. Ayon kay Macalintal, ito highlight natin para makita ninyo. Kasi sabi ni Chis Escudero, wala daw illegal dun sa nangyari. Sabi ni Macalintal na itong prohibition is likewise provided under the Omnibus Election Code. So hindi lang po dun sa hindi lang po dun sa dito sa resolutions, maging sa Omnibus Election Code Section 95C, which states that contributions are banned from persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. O anong mangyayari kapag ito po ay na-violate? Violation of this rule is an election offense which carries the penalty of 1 to 6 years imprisonment with no probation at ito pa, disqualification to hold public office. Paktay ka, Chis Escudero. So kapag napatunayan na may violation po, etong si Chis Escudero, siya po ay pwedeng makulong ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong with no probation. Ibig sabihin, talagang tatapusin mo yung 6 years kung ano man, kung ilan yung penalty. At siya po ay pwedeng ma-disqualify to hold public office. Ayaw mo ng impeachment Ngayon, baka ikaw pa ngayon ang ma-disqualify. Dahil po sa kanyang sobrang pagtatanggol sa kanyang sarili at pagtatakip doon sa kanyang kaibigang kontraktor, napilitan siyang mag-hold ng press conference. Pero doon sa press conference, inilabas niya ang katotohanan. At sinabi nga niya, totoo, tumanggap ako ng 30 million, tinulungan ako niyan dahil kaibigan ko yan, taga Sorsogon. Matagal na kaming tinutulungan yan, so matagal na pala nga may violation. Itong si Chis Escudero. Kasi bawal, mga kababayan. So pwede siyang makulong 1 to 6 years at siya po ay pwedeng ma-disqualify
to hold public office. Naka. Paano yan, Jesus Escudero? Paano mo ngayon ipaliliwanag yan? Ikaw ay magaling na abogado. Ang galing mo magsalita. Akala ko dati talaga sobrang galing na abogado. Yung pala magaling lang talaga magsalita. Magaling mag-Ingles, magaling mag-Tagalog, magaling tumula. Every time na nagsasalita, parang laging nag-oratory contest. Etong si Jesus Escudero. Pero ngayon, ano na? Mukhang delikado ka. Ha? Sa sobrang kapit mo sa kapangyarihan. Para lang manatili ka bilang Senate President. Nako, talaga na mga binigyan mo ng mamantigang mga komite, chairmanships, itong iyong mga kakampi. At talagang pinatay nyo ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At sinasabi niya lagi, ay mga gusto lang naman ng impeachment, yung ayaw maging presidente si Sara Duterte. Hindi po yun, Senator Jesus Escudero. Kaya po gusto namin matuloy ang impeachment trial sapagkat gusto namin malaman ang katotohanan, saan ba dinala itong pondo ng bayan, saan ba dinala ang confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. At gusto namin makilala si Mary Grace Piatos, si Cocoy Villamin. At totoo ba nakatanggap ng confidential funds si Marian Rivera? At etong si Chel Jokno? Ayun po ang mga dahilan kaya gusto namin matuloy ang impeachment trial. At totoo ba sinasabi ni Senator Trillanes na talagang nagkamal ng bilyong-bilyong pera itong mga Duterte galing po sa illegal na paraan? Ayun po yung mga gusto naming malaman. Gusto namin makita ang nilalaman ng bank accounts ng mga Duterte. Kasi bali-balita kapag natuloy ang impeachment trial, ganun na mangyayari. So ito marahil ang kanilang pinipigilan. Wala naman kami pakialam kung i-absuelto nyo si Sara Duterte dahil alam naman namin na talagang i-absuelto nyo dahil kayo ay mga kaalyado ng mga Duterte. Wala na kaming inaasahan pang gagawin yung guilty si Sara Duterte. Hindi na namin inaasahan yun. Ang gusto lang namin ay mabuksan ang trial, maipresenta ang mga ebidensya at sagutin ni Sara Duterte kung talaga siya malinis at walang ginawang kasalanan. Pero ang ginawa ninyo, wala pang ebidensya, pinatay nyo na ang impeachment complaint. At dahil nga sa ginawa mo, unti-unting bumagsak ang popularidad ng Senado. Bumagsak ang ratings ng Senado, mas mataas pa ngayon ang ratings ng House. At ngayon, ikaw ang target ng mga kontrobersiya. Hindi ka talaga makakaiwas sa katotohanan. Kapag may sunog, may usok yan. At kapag kahit anong tago mo, talagang aalingasaw ang baho. Yan po ngayon ang nangyayari dito kay Jesus Escudero. At ano ba to? Kinakarma na ba? Kinakarma na ba? So yan mga kababayan, abangan natin kung ano mangyayari sapagkat bawal po ang ginawa ni Jesus Escudero at ng kontraktor. Hindi po pinapayagan niya ng election code o dyan sa Omnibus Election Code at sa mga ruling o resolution ng COMELEC. Ayon po sa isang eksperto dyan po sa election law. Kaya Jesus Escudero, tingnan natin kung ano mangyayari. 1 to 6 years sa pagkakakulong at hindi ka na pwedeng humawak ng any government position kapag napatunayan na ikaw nga ay nag-violate. Kaya abangan namin yan, babantayan namin yan. Kailangan managot kung talagang may kasalanan. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to at sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.